So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw meron tayong gagawin ditong Mega Pro Plus amplifier AB733BT. So kinapi lang to sa AB733 na Sakura. So wala namang problema yung kanyang preamp, kaya lang itong main amp nya or main board, ayan, puno ng kalawang. Ayan. Tapos pumutok rin yung fuse. Tinester natin, walang continuity. So malamang shorted itong channel na to. May short dito na pyesa, hindi ko lang alam kung isa o dalawa o lahat sila. So sa kabila good naman yung OPT ng kabila, kaya lang may mga kalawang din. Yung isang paa na to putol, no, sa kapal ng kalawang. Ito, yan, wala na, putol na, mga kinalawang na yung pyesa. So 2 months pa lang daw to, tapos na-stock ng 1 taon. 2 months nasira, tapos na-stock ng 1 taon. Ngayon lang pinagawa, kaya ganito yung nangyari. So hindi ko lang alam kung nabasa ito o dahil siguro sa pyesa, kasi mga pyesa ngayon hindi na tanso yung paa ng pyesa, yung mga generic. Yan, pati mga jumper kinalawang. So ano natin to, lilinisin muna natin, tapos tanggalin natin lahat ng kinalawang. Lahat yan halos baklas, overall na yung main amp, i-overall natin. Tapos babalik natin yung mga bagong pyesa para gumana ulit ito. Pagdating naman sa preamp, wala namang problema, malinis naman. Kabilaan, sinilip ko na. Wala naman mga kalawang dito sa part na to, sinilip ko na yan. So dito lang talaga sa main amp. Wala lang daw to sound eh. Wala lang daw sound kahit mag volume dito. So malamang kasi dahil dito nga, no, yung mga kalawang. Tsaka yung fuse ay pumutok. So ito, mga pihitan nya okay naman. Mukhang maganda pa naman, matitigas pa. Hindi naman kumakalog. So ito lang talaga, babaklasin ko na yung pyesa. Ay yung ano, yung mga output transistor, pati yung mga capacitor, para lalabahan natin yung board para malinis talaga, makita natin kung aling part yung mga papalitan natin. Bali hindi lang isang araw to gagawin, isisingit-singit lang natin to sa mga ginagawa natin. So kapag walang gawa, so balik tayo dito. So unahin natin yung mga ibang nagpapa-repair para hindi maubos yung oras natin. Yan, natanggal na natin halos kalahati ng pyesa. Ang mga naiwan na lang yung mga jumper, tapos yung mga kinalawang na resistor. Tapos dito may sunog tayong nakitang resistor. Ayan. Tapos open fuse to, no, ibig sabihin may shorted. So may dalawa tayong nakitang final transistor. Ayan. Shorted yung dalawang final transistor. So lilinisin na natin to pag natanggal na natin yung mga jumper at mga resistor na natira. So update lang dito mga idol, sinisingit-singit lang natin tong kinalawang na board. Yan, okay na yung kabilang channel natin. Napalitan na natin lahat ng kinalawang, pati mga jumper bago. Yan. Yung kabilang side na lang, no, yung mga jumper sa kabilang side, hindi pa natin napapalitan. Yan, pati yung mga resistor at transistor. So sa kabila, napalitan na natin pati yung mga resistor na kinalawang. So ang problema, no, burado yung mga part number kasi nilabahan natin yung board. Wala na siyang marking sa board, wala na yung mga part number. So tandaan nyo na lang kung negative yung supply, so PNP na transistor yung nakalagay doon. Kapag positive na supply, NPN na transistor yung nakalagay. So yun lang yung palatandaan natin lagi. Yan. Kasi wala na eh, burado na yung mga part number, ganun din sa kabila. Sa kabila hindi naman gaanong nabura pala. Pero yung ibang part dyan nabura, tulad na tong ito, burado. Yan, o, wala na siyang, ang nakalagay na lang Q23, pero yung mismong part number wala na. So sa kabila ganun din, no. Yan, wala na yung part number, Q11 na lang nakalagay, pero yung dito kasi nakasulat yung part number sa gilid. So wala na. So yung isa meron ay
Yan, A970 yung isa. So ito malamang B ito, B. So ang problema, wala na, no. Yan, B647 yun. Ito, sana yun, ito B647, kasi yung nakakabit dito B647. Burado na, wala rin nakalagay pero burado. So sa supply na lang tayo tumatanda kung anong transistor yung nakakabit doon. Sa mga resistor naman, kita naman yung kulay. Burado rin yung mga resistor pero kita naman yung kulay. Yan. Iba naman nakasulat pa sa board. So yung jumper dito sa input, pati yung mga resistor, napalitan na natin. Yung mga jumper, yung resistor na wala tayong pamalit, naka-series na lang, tulad na tong 4.7K. 4.7 lang ata. Burado na rin 4.7 ko eh. 4.7K nga. 4K7 yung nakalagay dyan. Pero burado na kasi K7 na lang nakalagay, tapos dito sa kabila 4 na lang yung nakalagay. Pero 4.7 yung nakalagay dyan. So ito na lang gagawin natin. Papalitan na lang natin yung nandito na side, konti na lang. So 4 days ko na itong ginagawa. Ano na kasi, sinisingit lang natin. So meron pa isa dito, cut ko muna yung video. Ito kakarating lang kahapon. Same board rin, 42 rin yung supply. Yan, ayun na itsura nya. K-Audio 711, kalawang rin. So kakausapin ko muna na hindi to kailangan ni urgent, kasi puro kalawang, ano, halos overall kasi yan kapag puro kalawang. Ano, ito yung mga resistor. Yan. Pero yung loob, nasilip ko na yung loob na to, wala naman. Malinis naman loob, pati sa kabilang side. Yan. Wala naman mga kalawang dito. So dito lang sa main board rin, wala rin tong output, hindi nagkiklik yung relay. Malamang may DC out dahil doon sa kalawang. So papalitan lang natin yan lahat na may kalawang, okay na ulit yan. So update ko na lang kayo kapag tapos na. Actually yung isa lang inaayos ko, ayun lang yung kasama talaga sa video. So share lang natin to, kasi same problem lang naman. Sa mga nagtatanong kung anong ginagamit natin pang jumper, dyan. So mga pinagputulan lang rin yan ng paa ng resistor. Ito. So mas makapal yan, no, kumpara sa dati niyang jumper. So ito yung dati niyang jumper. Ayan. Sobrang nipis, kaya mabilis ng kalawangin. At saka ito ay copper, kaya hindi basta-basta kakalawangin tong piyesa natin. Pag kinuskus natin yan, kulay-pula yan mga idol. Hindi yan bakal, no, nakakalawangin. Iitim lang siya. Mga orig yung nakakabit na resistor dito. So okay na mga idol, napalitan na natin lahat. Yan. So wala lang tong 47 ohm na 1 watt. Bubunutan ko na lang sa board, wala sa akong makita. Wala yata tayong available na piyesang 47 ohms 1 watt. So bubunutan ko na lang siya sa board. So ito yung likod niya. So lilinisin na rin natin yung likod para yung mga tilamsik ng LED. So kuskusin natin ng brush. Maganda sana mapinturahan to ng clear para hindi basta-basta kalawangin. Yan. So ito yung isang 47. So hindi naman kinalawang, kaya hindi ko na binunot. So ito yung isa kinalawang, kaya kailangan natin palitan. So wala akong mahanap pa eh. Hahanapan pa natin.
Pati yun nandito. So nag-series na lang ako noon nung walang mga pamalit. Yung mga diode natin na 4148, so pinalitan din natin kasi kalawang na rin yung paa. Pati yung capacitor dito. Ayan. Ito lahat yung kinalawang na pyesa. Yung capacitor, yung mga diode natin na yan. Ayan. Ayan, mga kalawang na yung paa. Yung fuse papalitan din natin kasi open na. Shorted yung dalawang final transistor nya. Bunutan ko muna to sa board. So ibalik na natin yung kanyang final transistor. Palitan natin yung dalawang shorted para matesting na natin. So linisan muna natin itong kanyang heatsink. So day 5 na ng ating pagre-repair nitong kinalawang na amplifier. So pasensya na kayo at medyo masama ng pakiramdam natin. Inuubot sinisipon tayo kaya ganito yung boses natin. So nakabit na natin yung final transistor. Kung mapapansin nyo, yung kabilang channel lang yung kinabit ko. Tapos yung sa kabilang channel hindi pa nakakabit. Kasi ituturo ko kung paano magsukat ng voltage biasing ng ganitong klaseng board or amplifier. So magugulat ka kasi kapag sinukatan mo yung base emitter na to, magugulat ka at bakit meron siyang supply na ganong kataas. Kasi dalawang klase yung circuit ng amplifier, no? Yung isa kahit walang OPT, masusukat mo doon 0.4. Pero yung ibang circuit naman kapag walang OPT, masusukat mo dyan kung anong voltage ng main filter capacitor nyo. So ngayon tuturo natin kapag walang OPT kung paano sukatan yung bias na to. Tapos yung sa kabila, papakita rin natin na para malaman nyo kung safe na ikabit yung final transistor. Siyempre bago natin ikabit yan, kailangan ma-check natin yung biasing na to. Paano mo ma-check kung ang nasusukat mo is yung voltage ng main filter, di ba? So ituturo natin. Tapos kapag mataas yung bias, so ituturo na rin natin kung paano i-adjust. Gamitin natin yung power supply na to. Cut ko muna yung video. So ito na yung kanyang power supply. Okay lang kahit yung main lang ang kakabit natin. Ito, yung tatlong wire na makakapal. Kasi yung tatlo dyan manipis na ito. So ito, yung pinaka main supply. Ayan lang, para masukatan natin yung bias na to. Ginagawa natin, para malaman nyo kung safe na ba ikabit. So yan, ito rin lang natin. Kita nyo ba? Gamit tayo ng digital kapag voltage para mas makita yung mga point. Kasi konting point lang ang problema dito. So para sa akin 0.4 yung ano no, yung ano ko prepare ko para sa ganitong mga ampli. Kapag 0.5 sinasadya ko talagang babaan ng kaunti. Tulad na to 2 months pa lang bumigay na. So tinanong ko rin kung baka human error baka mali yung paggamit. Tinanong ko kung saan nakasaksak yung speaker, kung malakas ba sila magpatugtog. So mahina lang naman daw, naka 9 o'clock lang. Pambahay lang naman kasi. Tapos tinanong ko kung saan nakasaksak. So left and right naman yung tinuro niya, no? Tama naman. So pero bumigay agad 2 months pa lang. So kaya in-stock nila to ng 1 taon. Yan, kita ba? So dito muna tayo magbo-voltage biasing sa ano, sa may transistor na. So dito sa walang transistor, maya na no, tuturo natin. Saksak natin. Kaya nag-click na yung relay, naka-on na pala yung ating board. Kita ba? So voltage biasing natin kapag may transistor, syempre base emitter, no? Yan. Ayun, 0.5 nga. So bababaan natin konti yan mga idol. Tuturo na rin natin kung paano to babaan. Kasi yung una nating video ata parang 737 ata yung in-adjust natin ang bias. So iba rin kasi ang board na to doon. 733 lang ata to. Yan, 0.5. So sa kabila gawin natin yan 0.4. 0.5 rin, no? Parehas sila. Yan, 0.5.
So, sa kabila naman, paano natin i-check? So, kung mapapansin nyo, check natin yung biasing ng base emitter, no? Yan, maingay yung dumaan na sasakyan. Check natin yung biasing ng base emitter sa walang transistor. Tignan nyo ang mangyayari, no? Kung base emitter tayo mag-check. So, meron tayong 54 volts. Kung anong sukat nyo sa dito, sa ating yan, sa ating main filter, ay ayun yung masasukat nyo dito kapag sinukatan nyo yung base emitter or pin 1, siguro sa mga ano na lang, sa hindi gaanong familiar pa sa base emitter, pin 1 and 3 na lang ang gagamitin kong term. Sa pin 1 and 3, kapag sinukatan nyo yan, 54 volts ang masusukat nyo dyan. So dito ganun din. Yan, lahat yan sila base emitter or pin 1 or 3, pin 1 and 3. So kapag walang transistor, so paano mo malalaman kung good na yung inyong circuit, kung safe na ba ikabit yung apat na final transistor? Pasensya na at inuubo ako. Final transistor. So ang susukatan mo dito kapag ganitong circuit, mga idol, is yung kanyang base to base. So ito, yung base to base, yung pin 1 to 1, pin 1 and pin 1 din ng kabila, no? Yung N channel at saka P channel. Ibig sabihin yung magka-partner, 'di ba? C5200 at saka yung A. So yung A natin ay 1943 na. So tingnan natin dito. So yan, A1943, ito yung PNP natin, at yung C naman ay yung NPN. So base to base na yon, yung NPN at PNP, para malaman natin kung yan 0.8 good yan, mga idol, no? Kasi kapag base to base, mataas talaga masasukat mo. So hanggang 1.2 good yan. So tingnan natin base to base ng kabila, no? Ito, base to base. Ito yung, hindi ko lang sure kung PNP or NPN. Tignan natin yung supply para malaman natin. So baligtad. So ito ay negative. So ibig sabihin ito ay PNP. PNP itong dalawa na to, tapos ito ay NPN. So base to base natin, no? Tingnan natin yung kabila. So sa kabila 1.1 yung nasukat nating base to base. So ibig sabihin malapit na siya sa limit. So hanggang 1.2 lang yung ating diyan na masasabi natin good. Pero bababaan natin muna yung biasing na tong kabilang side. So bunutin ko na, no? Check natin kung may natira pang, so may 17-15, so nagdi-discharge pa lang. So, kailangan ma-discharge yung main filter bago tayo magbunot para safe. So 8 minutes na pala yung video natin. So saan ba tayo nag-a-adjust ng biasing? Itong biasing transistor, sundan nyo lang yan. Nandyan din yung resistor nakakabit. So ito siya. Nandito, ito siya, yung resistor na to. So dito, baligtad yung pag-a-adjust natin ng bias. So kung mapapansin nyo, yung una nating video, kapag tinaas yung resistor, bumababa naman yung biasing. So dito, kapag tinaas mo ang resistor, tataas yung bias. Kaya ingat sa pag-a-adjust. So ito siya, tingnan natin yung value niya, no? Double check natin. Ito, kita nyo to? Ayan, dito siya papunta. Ayan, may circuit naman sa harap. Ayun, okay ito, no? Itong paa na to, may circuit papunta doon sa ating biasing transistor. So palitan natin yan, no? Papakita ko sa inyo kung tataasan natin yung yung resistor. Ang value niya is red, violet, red. Ayan, red, violet, red, or 2.7K. So kung tataasan natin, gagawin natin 3K. So tignan natin ang reading natin kanina ilan? 5.5, parang ganon.
bunutin muna natin. Saksak muna natin pala para makita nyo yung reading ulit. Nakalimutan ko kasi. Tingnan natin yung pagbabago kung tumaas ba kapag tinaasan din natin yung resistor. 5.28 pala. 5.28. Tandaan natin, 5.28. Okay na, discharge na. Ito siya, no? Ito. Pwede tayo dito mag-adjust sa resistor na to. Gawin natin 3K. Saan ba yun? Dito ba? Ito ako nagtanggal. Ito nga. Ito ang tinanggal natin. Bunot. Nakatiko yung paa. Yan, natanggal na natin yung resistor dito. Ay, saan na yun? Saan ko nalapag? Hanapin ko muna mga idol. Nakalimutan ko ipakita yung kulay. Yung nakalimutan ko kung saan ko na ilapag. Nawala na agad. Nahulog ata. Pero ano siya? So, ilapit natin yung camera. Ito siya, oh. Red, violet, red or 2.7 nakasulat naman sa board. Sana yung tinanggalan natin. Ito pala. Ayan. Ito yung sa kabilang channel. Red, violet, red. Tapos ito siya dito. 2.7K. Palitan natin yan ng 3K, no? Para makita nyo yung difference. Nawala eh. Kalimutan ko ipakita na ihulog ko ata sa sahig. So hanap muna tayo ng 3K. So wala pala akong 3K dito. 3.3 na lang to. Orange, orange, red. Ayan, orange, orange, red. So kabit natin, no, para makita nyo. Mas mataas to ng 600 ohms. Kasi to 3.3. Tapos 2.7 yung dati. So mas mataas siya ng 300 ohms. So dito lang tayo sa likod muna, no. Ayan, sa likod. Kasi testing lang naman. Kakapain pa natin yung normal biasing. So ang pinalit natin mas mataas to. Tignan nyo ang bias kapag mas mataas din yung ipinalit nyo. Tataas din yung biasing. So 0.528 yung kaninang nare-read natin. So ngayon, tignan natin. Saksak natin. Yan, 6 na, 0.6. Malapit-lapit na yan sa... Mabilis yan uminit ang final transistor natin kapag ganyan. Pero good pa yan hanggang 0.7. Hindi pa yan masisibak. 0.6, diba? Nagpalit tayo ng 3.3. Tumaas yung ating bias. Naging 0.6. So, ang gagawin natin dyan talaga mga idol is magbababa tayo ng resistor. Babaan natin. Hindi ko na pinatagal sa 0.6, no? Kasi may chance na masira yung ating final transistor. So, palitan natin yan. Gawin natin 2.5. Bawasan natin ng 200. Kasi konti lang naman yung difference, no? 0.528. So, kahit magbawas ka ng mga 0.030. So, nasa 0.4 na yon. So, adjust tayo. Hanap tayo ng 2.5. So, wala akong 2.5. 2.2. Red, red, red. Red, red, red nga. Baka mali yung mapalit natin eh. Parang orange. Hindi red. Red to eh.
Kuha ako ng panibagong resistor. Ito, red yung mga kasama niya eh. So 2.2. Try natin sa 2.2. So nakabunot na yan So yan, nakabit ko na yung resistor. So mahaba na yung video natin. Mapapakita ko pa kaya yung sa sound test ko na lang to pagtapos mga idol. At least napakita ko kung paano i-adjust yung bias. At napakita ko na rin kung paano sukatan yung bias kapag walang transistor. Taksak natin. Yan, 0.39. Yan, 0.4. Yan. So normal na yung bias natin 0.39 or 0.4. So 2.5 talaga mga idol, mas maganda. Kaso 2.2 lang to. Yan, 0.4, 0.4. Para sa akin good na yan. 0.4 lahat. Pantay naman lahat 0.406. Dito ay 0.407. 0.410, 0.413. So lahat sila halos magkakalapit na ng bias. So good na yan mga idol. Pero taasan ko pa siguro ng 100. Magsiseries ako ng 100 dito. Pero good na yan. Good na yan 2.2 natin. Yan. So cut ko na yung video dito mga idol. Sa sound test ko na to. At least napakita ko na kung paano i-adjust yung bias. Bale yung 2.2K kanina, nag-series pa tayo ng 100 para maging 2.3K. Ito siya. Brown, black, brown, tapos red, red, red. Yan. Tinaas natin konti yung resistance para tumaas pa konti yung biasing. Check natin kung ilan ba inabot kapag 2.3 ang inilagay natin. Kasi kanina nag-aano na siya ng 0.339 or 4. So mas maganda nasa gitna kasi ng mga 450, 0.450, mga ganon. So ito good na to sa akin mga idol. 421. Yan, 423. So tignan natin sa kabila. So ganun din. Ganun din. So baligtad na yung test probe kasi digital to eh. Yan. 0.4 na lahat. So normal yan sa akin. Yung 0.5 okay naman yung tutunog naman yun, pero mabilis kasi uminit yung final transistor at hindi tumatagal. So ito, kakabit ko na yung 4 pang final transistor kasi nakita ko na kung good or hindi, kung safe pa yung ating output transistor, kung di ba masisibak. So pwede na natin yung ikabit kasi good. So tignan naman natin yung base to base ng ating yung may transistor. Kasi kanina di ba 1.1. Tignan natin ngayon. Ayan, 0.8 na rin. Parehas na sila. So ganun din sa kabila. Base to base. 0.8 rin. Yan. Ayos na to sa akin mga idol. Pwede na natin yung ikabit. Ito na mga idol, nakabit na natin yung 4 pa na transistor. Tingnan natin yung bias na to. Yung kung kanina, 'di ba, hindi siya nakakabit. Base emitter niya ay 53 volts. So tingnan natin ngayon na mayroon siyang OPT or final transistor. 0.24, 0.425, 425 millivolts, 425 millivolts, 435, 435. So sa kabila, tingnan rin natin. 445, 445. Ayan, so 0.4 lahat. So goods na yan mga idol. Kabit na natin yung mga connection. Bunutin na natin. Yan, nag-click rin yung relay na nakita nyo. Ay, narinig nyo ba?
Sa pagkabit naman ito, para kahit hindi nyo natandaan, no, tuturo ko na rin. So, ito yung supply natin, no. So, unahin natin yung hindi supply or yung load tulad na tong pan para mabawasan na yung kakabit natin. So, dito yan, ay nakasulat naman na pan. So, kapag walang nakasulat kung saan siya abot kasi maiksi lang naman yung wire ng pan, no. So, wala naman siya ibang sasaksakan na sakit, kundi ito lang yung dalawa. So, yung dalawahan dito kasi malayo na masyado. Yan. Bale, tatlo yung dalawahan dito. So, yung isa na yan, ito yung nasa gitna. Nasa gitna ng diode. Ayan. Ibig sabihin, AC ang kailangan na ilalagay dyan. So, galing yun ng transformer. So, dito. Itong pula na to. Ayan. Diyan nyo siya ilalagay sa gitna ng diode. Kaya mahaba yung red wire ng transformer. Tapos, itong black blue, syempre sa may diode. Lahat ng supply galing transformer may diode. Ayan. So, yung AC doon na isa, meron din. So, dito meron din. Dito siya. So, ito naman yung malaking wire natin, yung main supply. So, syempre, malalaki rin yung diode niyan. Ayan. Tsaka wala namang ibang saksakan dyan, kundi ito lang. Actually, pwede pala siya dito. Kasi meron din dito sa ito. Cashier rin yan eh. So, pero, sa may diode nyo lagi ilalagay. Yan. So, bali, ang natitira na lang is itong mga to. So, tagtatatlong pin. So, color code naman yan, no? Kung anong kulay na to, ayun din yung nakakabit. Ito pula. Diyan yan, syempre. Yung kulay black. Ito kulay white. Ito naman ito ang color black. Then yung color white ito. So bakit ko ba nasabi dito siya? Pwede naman siya dito. White din ang kulay. So kasi ang kanyang ginamit na wire ay isa rin to sa palatandaan. Ang ginamit na wire sa kanya shielded. Ibig sabihin signal yung pumapasok dito. Ayan ah. Shielded wire siya. Ibig sabihin signal yung pumapasok. So ang signal natin galing dito sa RCA. So kaya siya yun nandito. Yun nandito ay supply. Ayan. So kapag supply ang wire, ang socket, so ganito ang wire, no? Magkakahiwalay. Tatluhan siya na magkakahiwalay yan. Ito. Ibig sabihin yan supply. Kapag signal bilog. Ito, kapag signal bilog na tatluhan din. Then yung dalawa na lang, syempre ito. Saan ba to? Dito or dito. Parehas lang rin silang 2 pin. Cashier rin siya dyan. Cashier rin siya dito. So gaya nga nasabi ko, no, kapag signal ang pumapasok, bilog yung wire. Ayan, no. Shielded. So ibig sabihin dito siya. Then kapag supply ang pumapasok, ito siya. Ayan, magkahiwalay. So, masyadong ano. Ayan. Kita ba? Nagbablurred eh. Diyan mo siya ilalagay. Paano ko nasabing supply? Kasi may diode. Ayan o. Tapos ito supply rin kasi meron siyang regulator na 15 at negative 15. Tsaka nakasulat naman. Positive 15, ground, negative 15. So yun, ganun din o. 5 volts. So ibig sabihin siya yun nandito. Kahit hindi nyo natandaan, madali lang yan malaman basta alam nyo yung ginamit na wire. Tulad na to. Yan, lahat ng bilog nandito sa signal. Then lahat ng supply, ganito itsura ng wire. So yan, testing na natin kung wala pa pala tayong speaker. So mamaya na lang. Tutornilyuhan ko pa eh.
Sa ngayon ano lang, testing ko lang kung okay na ba. Ito na mga idol, saksak natin. Lagyan natin ng speaker. Isang speaker lang muna ilalagay natin. I mean, isang channel lang muna na. Para marinig natin ang left and right. Isang speaker lang yan. So, bale, hindi muna natin nilagay yung effector para yung gawa ko lang yung maririnig nyo. Dito tayo sa input. Yan. So, at least main amp lang yung maririnig nyo muna, no? Mamaya na natin testing yung preamp nya. Kasi ang ginawa ko lang naman dito is yung kanyang main amp. Ayan lang yung may kalawang. So yan, play tayo ng isang kanta. Cut lang natin yung kanta, no, para hindi tayo makopyright. Full volume natin to sa cellphone. Total hindi naman yan malakas. Golden. So cut lang natin yung mga kanta, no, or fast forward natin, or sa video na lang ako siguro magka-cut para hindi na putol-putol. So play tayo, golden. So kaya pala wala mga idol, nakapatay pa yung ating ampli. Yan, yun na natin. Wait natin mag-click yung relay. O, pause ko muna to. Yan, nag-click na yung relay. Play na natin. So, narinig niyo ba yun? Ayan yung kanyang left. Ayan, left. Dito tayo sa right side. So, meron na rin yung ilalim, no, kapag meron na sa taas. Nakaparallel lang naman yan. So, dito tayo sa right side. Okay, narinig niyo yung kanta. Medyo umuuga rin yung ating lamesa doon, kahit wala pang preamp. Rekta na main amp yan, basta input. Papasok na yan dito sa ating main amp. So ito yung kanyang preamp, output ng preamp. Lalagyan nyo lang ng effector or jumper. So malakas din. Wala pang preamp. So cut lang natin siguro yung video na lang mga idol, na. Tuloy ko na yung kanta. Testing na rin natin baba. So yan, malinis na mga tunog. So baka yung mga newbie, no, baka magtaka bakit di ko nililipat yung ground. So isa lang ground, kahit saan kayo lang dyan mag-tap. So pakita ko na rin likod para ayan, magkakasama lang yan. Isang connection lang ang ground. Kaya itong red lang nililipat ko. Itong dalawa magkasama lang to. Ito magkasama rin. So kaya kapag meron na to, meron na rin yung ilalim. So try natin lagyan effector mga idol. Post ko na to para hindi na tayo makopyright. Yan. Lagyan natin. Dito na tayo magvo-volume sa harapan. Yan, naka-off yung volume. Dalawa. So, yan, pause muna natin. Lipat natin sa ano. Okay na mga idol, kahit preamp. So naka ano pala tayo, no? Naka MCI subscope, kaya medyo bass yung tunog ng ating speaker. Pause ko muna to. Skip. Pause lang natin para hindi tayo makopyright. Forward pala, forward.
Ayun na mga idol.